So guys, bigay lang po tayo ng reaction dito sa post ng Ang Balita Ngayon. At ayan, nagsalita nga po si retired General Marines na si Orlando De Leon patungkol nga dito sa post ni Mayor Leni Robredo, mga kababayan. At sabi niya dito, mas malala daw yung droga sa panahon ni former President Duterte. Nako mga kababayan, at pabor ba kayo dito sa sinabi niya? Mas malala daw. At mukhang ipinagtatanggol niya pa yung government ngayon, mga kababayan. Hala ka. Tindi nito ni Leni Robredo, no? Sabi dito ni retired General Orlando De Leon. Hello, Manay Leni. Sa halip na sisihin si FPRRD sa talamak na droga sa syudad mo, magtrabaho ka. Hindi nakukuha ang war against drugs sa pawalis-walis ng kalsada na nakatsinelas. Ayan mga kababayan, basahin po natin yung buong pahayag dito ni retired General Marines Orlando De Leon. Sabi niya, hindi nakukuha ang war against drugs sa pawalis-walis ng kalsada na nakatsinelas. Ayan, ito ang reaksyon ni retired Brigadier General Orlando De Leon matapos ang reklamo ni Naga City Mayor Leni Robredo na lumala ang droga sa Naga noong panahon ng tokhang. Sa kanyang mensahe, direkta niyang sinagot ang alkalde. Sabi niya dito, hello, Manay Leni. Sa halip na sisihin si FPRRT sa talamak na droga sa syudad mo, magtrabaho ka. Hindi makukuha ang war against drugs sa pawalis-walis ng kalsada na nakatsinelas. Matatanda ang isiniwalat ni Robredo na ilang PNP assets umano ang nagiging drug personalities sa kanilang mga lugar. Ang pinaka-problema nila ay yung asset mismo ng pulis. Siya pa yung nagiging main drug personality sa barangay. Ayan, nababahala rin siya na pati school students nadadamay na sa kalakaran ng illegal na droga. Ayan. So, itong nirereklamo niya mga kababayan, ito yan sa panahon niya, no, sa panahon ni PBBM, kaya talamak daw yung droga, pero sinisisi niya mas talamak daw nung panahon daw ni former President Duterte. Alam naman natin mga kababayan, nakakapaglakad nga ng maayos yung tao sa kalsada ng walang na hindi natatakot, hindi katulad ngayon. Nakakatakot mga kababayan, tila bumalik mga kababayan yung mga drug addict sa panahon ngayon ni ng admin ni PBBM. Talagang matindi ngayon. Talagang kumbaga nung panahon ni former President Duterte, nakapagtago sila. Ngayon, talagang lantaran mga kababayan. Antindi ngayon ng mga addict. Talagang nagsilabasan ngayon sa panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Grabe. Mga kababayan, matindi. So, tingnan natin yung post dito basahin natin yung post ni Leni ng balita ngayon patungkol sa pahayag ni Leni Robredo. Dito yun eh. Wait lang po Ito. Ito ba yun? Ay, hindi ito yun. Ito. Yan, ito mga kababayan. Sabi niya dito, let me educate you campaign laban sa mga pusher at dadik. Ayon sa mga netizen, kung talagang nakakabahala ng droga sa Naga,
lalo na't kabataan na ang tinatamaan. Oras na para ibalik ang Let Me Educate You house-to-house campaign. Ayan na naman si house-to-house campaign. Ngayon daw hindi para insultuhin kundi para direktang kausapin ang mga pusher at dadik. Nako, mahirap yan mga kababayan. Sabi dito, netizen umapilang ibalik Let Me Educate Your campaign ngayon laban sa mga pusher at dadik. Sumiklab ang diskusyon online matapos ibunyag ni Naga City Mayor Leni Robredo na pati mga high school students ay nasasangkot na sa illegal na droga habang mismong ilang police assets pa ang lumalabas na drug personality sa barangay. Dahil dito, nagtrending ang panawagan ng ilang netizen na maglunsad si Robredo ng isang Let Me Educate You anti-drug house-to-house campaign laban sa mga pusher at adik. Lalo na't kabataan na ang tinatamaan. Oras na para ibalik ang pagkatok sa bawat bahay ng bawat pusher at adik sa lungsod ng Naga. Hindi para insultuhin, kundi para direktang kausapin at pangaralin sa masamang epekto ng droga. Ayan. So palagay niyo mga kababayan, tama ba ito? Itong gusto nila, na gusto mangyari ni Mayor Leni Robredo ng Naga City, no? Na gawing house-to-house campaign, no? At kausapin. Palagay ko, dapat i-rehab itong mga to, dalhin sa isang, dalhin sila sa mga kulungan. Doon siguro, doon siguro sila turuan, hindi yung i-house to house. Mahirap tong house to house mga kababayan. Ganun pa rin yan eh. Babalik at babalik pa rin yan. Kung nandyan yung mga nagdadala pa rin, no, ng droga sa mga kaibigan nila, ay babalik pa rin yan. Palagay ko mas maganda dalhin na sa kulungan. Sa kulungan doon na palagay ko marirehab sila doon, katulad nung panahon ni former President Duterte. Marami nagbago noon eh. Marami ding talagang umayos ang buhay nila. At yung iba pa nga nagpatato pa eh ng mukha ni former President Duterte dahil nga nabago ang buhay nila at ngayon may mga trabaho na sila. So mahirap po itong mangyari, itong gustong gawin ni Mayor Leni Robredo. Pero siya naman na yung nito eh, try niya mga kababayan. Pero kung wala pa rin nangyayari, sablay yung gusto niyang plano na house-to-house campaign para sa mga pusher at addict. So ngayon naman mga kababayan, pag-usapan po natin ay pakinggan nyo tong pahayag ni isa ring ex-marino na si Eduardo Aryo. So patungkol nga ito sa mga magaganap na rally ngayong November 30 at mag-ingat nga daw po dito sa Luneta dahil mayroon daw silang naririnig-rinig at mayroon daw silang intel na baka may mangyaring kaguluhan daw sa November 30. So panoorin natin mga kababayan, pakinggan nyo. Yan ang Kuya Ed, no? At bumabati po ng isang magandang hapon sa inyong lahat. Comment po natin ngayon sa status condition ng ating gobyerno sa ilalim po ni Marcos Jr. sa ilalim na rin ng pamunuan ng Sandatahang Lakas, sa ilalim ni General Braune, at sa status condition na kung ano na ngayon ang katayuan base sa mga report sa atin, no? Nakakalungkot pero sa isang parte nagiging maganda, no? Tuloy po ang laban, wag po kayong mag-alala dahil magbubunga po ng positibo ang ating pong lahat ng sakripisyo na labanan ang kurap na pamahalang ito ni Bongbong Marcos. Ang Kuya Ed TV po ay muli ay nagpapasalamat sa inyo, no? At sa mga punto na
ano man meron, especially Lacson, Recto, Pangilinan, and the others, no? Mukhang kailangan, ika nga, i-justify nyo na yung sarili nyo. Dahil something going on. And something narratively will cause the changes of the leadership as soon as possible. Bayan, mag-ingat po tayo sa mga pakulo ng CPP, NPA, NDF. Anticipate po nila agad ang November 30 area ay Luneta. Bakit? Di ba? Ang tanong bakit? Di ba? Hindi po sila katulad natin na may dahilan at rason ang ating hinahin. Kaya EDSA po kami. Kaya kita-kita po tayo. Be wise and be vigilant kung sino yung mga grupo na nasa harap ninyo. Okay? At muli po ay positive. Positive yung report sa atin sa consensus at sa status ngayon. Positive. We believe na magbubunga po ang atin lahat na sakripisyo. Ang Kuya Ed TV po ay nananalig at umaasa sa poong may kapal sa Amang Yahuwah, sa ating pong Panginoon na tagapagligtas ni si Yahushua, na hindi po tayo pababayaan. Ang bansa po o ang Pilipinas ay hindi po pababayaan. Sa mga kapatid naming Muslim, assalamualaikum. Sukran sa inyo rin pong pagtitiwala. Nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ay sumapuso ng bawat isa sa atin sa ngalan ni Allah na siya rin nating pag-asa. Sa lahat po ng kakristyanuhan, kung ano pa man po ang inyong pananampalataya, we work together to change this goddamn corrupt leadership of this goddamn administration. Wala pong mabuti kundi ang mapalitan ang pamunuan tungo sa tunay na liderato upang maputol na ang adiksyon na kung tawagin ay adiksyon na sa korupsyon. Adiksyon sa korupsyon. Ang tindi. PSE 5 trillion. Mahirap. Saan napunta ang 5 trillion? Sino sasagot sa 5 trillion? Ang daming nawawala, unexplainable. BBM, yan ba ang iyong accomplishment? Sa 500 billion na lang na floodway control program plus doon sa Ghost Project. Ay, nakakasawa na. Kailangan na tundukan. Muli po ang Kuya Ed ay bumabati po sa inyo. Ingat po tayo, pero lagi tayong vigilante sa sitwasyon. Maraming salamat po. Ayun mga kababayan, ano po masasabi niya dito sa mensahe ni Kuya Ed, no? Patungkol nga sa mangyayaring rally. Sabi niya pupunta ata sa sa EDSA. Hindi daw sila sa Luneta. Yung ibang general hindi pupunta. Katulad like yung grupo ni General Romeo Pukis, yung mga general hindi sila sasama. Pero may mga general din na pupunta, no? At ayan. So, ano masasabi nyo dito sa kanyang pahayag? Mag-comment kayo, mag-like at mag-share. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.